Welcome sa Dris TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat mga kakimpaw, narito muna ang mga napili nating komento patungkol po yan sa naging previous update natin. Una komento mula po ito kay Ginang Elisa Lim. Sabi niya, thanks Mr. sa nice update about Kim Pao. Talagang inaabangan ko ang iyong mga good opinions about them kasi maganda ang feelings kapag mapakinggan namin ang iyong mga positive opinions din sa Kim Pao. Maganda yung ganyan, never admitting what's the real score pero dinadaan sa action speaks louder than words. Ito maganda sobra. Ang caring nila for each other, they are more understanding for each other. Kasi kung ibubulgar na, wala ng thrill and excitement. Maganda yung hinahanap natin sila, mamimiss din natin sila. Kung ano sila, kung saan sila, kung ano ginagawa nila, basta magmahalan sila forever. Ito ang the best for Kim Pao. Thank you, and God bless Miss Joyce, and more power to you. Maraming salamat po sa komento, Ginang Elisa Lim, and syempre sa patuloy po ninyo na pagsuporta at pagtitiwala po sa mga daily update natin about kay Kim and Paolo Abilino. Agree po ako sa inyong sinabi na may thrill and excitement pag hindi sila umaamen, 'di ba? Kasi once na umamen si Kim and Paolo, parang sobrang magiging panatag na tayo noon, 'di ba? Para bang wala ng excitement. So isa po 'yan sa mga taktika ng management na hindi po sila paaminin. Ganyan po yung nai-encounter ko sa ibang mga love team na dati ko pong ina-update. So eto, nangyari na naman kay Kim and Paolo naman po. So, ganito talaga siguro yung taktika ng management para syempre sa excitement and thrill ng tambalan po nila. Yun bang parang araw-araw may dapat kang abangan? Yung bang araw-araw dapat meron kayong makuhang update for Kim and Paolo? Kasi kung wala, masyado tayong mag-aalala. 'Di ba? Parang lagi tayong excited sa mga everyday na ganap ni Kim and Paolo. And yun po yung aking nafe-feel, and maging kayo, alam ko mga kakimpaw, ganyan din po. So, yung tinatawag na thrill and excitement for Kim and Paolo. Meron sila noon, and napapanatili po nila yon hanggat hindi sila umaamin syempre. Kahit na alam natin kung anong real score nilang dalawa base yan sa mga action nila, 'di ba? Pinapakita po nila. So maraming salamat sa komento po, Ginang Elisa Lim. God bless and more power to you po. At ang pangalawang komento ay mula naman po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good PM Durs, kay ganda ng caption mo at happy ako if this will push through cause this is our long-awaited event in the life of Kim Pao. There is hopefully by the grace of the Holy Spirit sana'y mangyari na to kasi well-established na buhay nila, yet Kim concentrate on her business while Pao will concentrate on showbiz. With sayang maging director and producer of his own production company, manifesting all of this that will happen soon. God bless them both. Maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag. So, mangyayari po yan sa darating po na panahon. Basta na-secure na po natin yung tinatawag na malalim po na samahan ni Kim and Paolo Abilino, malalim po na relationship nila. So pagka ganyang malalim po ang relasyon ng dalawa, alam na po natin kung saan patutungo ang relationship nila mga kakimpaw. Kasi isa po yan sa mga susi, 'di ba, para makapunta sila sa next level ng kanilang relationship, which is doon po sa pag-aasawa, na kung saan matagal pong pinapangarap ng marami. And syempre, matagal na po natin yung ini-aim kasi hindi na po mga bata pa si Kim and Paolo Abilino. Talagang nasa age or nasa punta na po sila ng pagpapamilya at paglagay po sa tahimik.
So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay po kayo. So yun na nga, pag-usapan na natin agad-agad yung topic natin sa hapong ito, mga kakimpaw, ano? So meron po akong nakita na Instagram story po ng isa sa mga kasama po ni Kim and Paula Avellino sa Cebu, Team Alibay po, no? So, meron ako nakita na picture po ni Chinita Princess and pinag-uusapan na din ito sa lahat ng social media platform. So, bumisita po doon sa Direk Lauren, mga kakimpaw. Alam naman natin ang relationship ni Direk Lauren kay Chinita Princess. Parang tunay na pong anak ni Direk Lauren itong si Kim Chu. Para bang tunay na ama, no? Ganun po yung feeling ko kay Direk Lauren and kay Kim Chu. Kaya once na may problema po si Kim, talaga naman pong nakahanda po na ibigay ang kanyang balikat nitong si Direk Lauren para syempre i-comport ang isang Chinita Princess. So ito po kasi yung nakita ko pong picture, mga kakimpaw. Si Kim Chu, nakahilig po sa balikat nitong si Direk Lauren, parang naiiyak na natatawa po si Kim Chu kasi nakatabon po, no, yung kanyang mata ng kanyang kamay, habang si Direk Lauren naman parang pinapatahan at kinocomport po ang isang Chinita Princess. So nakikita ko, mga kakimpaw, parang connection po ng magtatay na kung saan ay nakikinig po sa mga problemang pinapasaan po ng kanyang anak. Ganyan yung nakikita ko ngayon sa mga picture na nasa screen po ninyo. Isama pa yung sobrang pagkamiss ni Chinita Princess dito kay Direk Lauren kasi ilang linggo na ba siya dito po sa Cebu. And since nakita nga po ito ng mga Kimpaw Nation, marami po ang nag-aalala kung okay lang daw po ba si Chinita Princess dahil tila daw baga umiiyak itong si Kim Chu dito sa picture na nasa screen po ninyo. So siguro tears of joy, kasama na din po yung pagkamiss kay Direk Lauren and syempre yung family problem na kung saan talagang isi-share niya po yan kay Direk Lauren kasi para niya na po itong ama. Syempre pag shinare niya po ito doon, mababawasan po yung kanyang pasaanin, 'di ba? Parang nakakahinga-hinga tayo pag sinishare natin yung problema natin sa malapit sa atin. Ito nga yung isa sa mga komento na basa natin mula po sa mga Kimpaw fans na talaga namang nag-aalala din po kay Chinita Princess. Sabi niya dito, naiyak, I feel Kimi has heavy baggage right now, lahat kinakaya. Sweet ni Direk. Then may nag-reply, siguro may tumawag para kausapin si Kimi ni Direk para naman dismayado na problema si Kimi natin. Kawawa naman, happy sa love life pero sa family niya naman ngayon. Mahal na mahal pa naman niya at tilakam niya. Sabi pa ng isa dito, alam ni Direk na may pinagdadaanan si Kimi sa ngayon. Bukod sa hirap ng role niya sa The Alibay, ramdam ni Direk Lauren, kilala ni Direk si Kimi, anak na ang turing sa kanya. Parang siya ang panganay ni Direk, i-shoulder to cry on, kaya bumigay si Kimi pagkakita kay Direk. She needed someone na kilala at trusted niya. Thanks, Direk Lauren. So, ilan lamang yan sa mga komento po ng mga Kimpaw fans na talaga namang nagmamahal po kay Kim. So, maraming salamat, no, dito kay Direk Lauren kasi talagang bumiyahe po siya ng Cebu for Kim Chu and syempre para na din po sa project nila na The Alibay and syempre para po makomfort itong si Kim Chu kahit pa paano. So kung ano man yan, Kim Chu, pakatatag ka and syempre hindi ka matitiis ng iyong kapatid. Magkakaayos at magkakaayos kayo. So anong sa inyo dito, mga kakimpaw? Please comment down below. So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.